Purihin ang Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Nanay Kali upang magdala ng mabuting balita. Yan. Taran, 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 taran. Yan. Yan po si Nanay Kali. Dinadalaw ko po siya minsan sa isang linggo. Kung nabuta ko siya natutulog, hindi ko po siya ginigising. Kasi mahalaga po sa kanya yung tulog kasi may karamdaman siya. Yung buto niya pala, yun na nagkaroon ng problema sa likod niya kaya hindi po siya makatayo, makaupo. Yun, dahil yung buto niya sa likod. Yan, kumbaga sa yung mga ano bang pelvic bone kung tawagin yan. Sige po kayo po ay magbabasa ng Biblia habang siya po ay nakikinig. Pero bago tayo magsisimula, tayo muna ay lalapit sa Diyos upang gabayan tayo sa kanyang salita. Maghaharap muna po tayo. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso't isip ng bawat isa ng mga nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong hawak na Biblia, Poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Ngayon, January na. Panibagong lakbay na naman ang buhay. Kumbaga, sabi nga nila, 365 days. Yan. Tayo po'y maghaharap. Dito po sa Biblia, meron tayong mababasa. Alam niyo po, sa bawat sekta ng reliyon, may kanya-kanya pong turo ang reliyon. May kanya-kanyang doktrina ang mga reliyon. Ang tanong, yung po bang mga doktrina ng mga reliyon ay tama o mali? Yan, dapat po, bawat doktrina, yan ay masasabi natin biblical. Nasa tamang Biblia. Kasi po, ang sabi dito ni Pablo kay Timoteo, ganito po ang ating mababasa sa kasulatan. Tingnan lang natin Ang sabi po ganito. Okay. Unang Timoteo 4:6. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, sabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Yung tamang aral, kaibigan, may iba-ibang klaseng aral po ang mga simbahan. Halimbawa, pag sa Badista, yung Seventh Adventist, ano sabi nila? Huwag kang kakain ng baboy. Yan. Kasi daw po, ang baboy ay marmi. Kaya isa sa mga kanilang tinuturo ay huwag kang kakain ng baboy. Yan sabi naman ng ibang pilosopo, siyempre hindi naman namin kakainin ng baboy, luluto muna namin. Galing
Talagang marumi ang baboy eh. Yung mga backyard piggery. Kita ni baboy naka ano, sa putik sa kumisan dumi niya. Talagang marumi. Kanya lang, sino ba naman ang magluto ng baboy na marumi? Di ba nililinis muna? Babalawan ng malinis na tubig. Yan. Yan ang isa sa mga itinuturo ng mga Seven Adventists. Kasi pag kumain ka raw ng baboy, hindi ka pupunta sa langit. Ano pa? Halimbawa, yung kay Apollo Kibuloy, ang aral niya, lahat ng kaluluwa ay akin, sabi niya. Ako ang pipirma sa kaligtasan mo. Aral din po ni Kibuloy yan. Kita nyo? Yung mga saksi ni Jehovah naman, ang pagkakilala nila kay Jesus, maliit na Diyos. Oh. Pag sa Iglesia ni Cristo naman, ang sabi ng kanilang doktrina, si Jesus ay tao at hindi Diyos. Yun naman. Oh, pagtapos naman sa simbahang Katoliko, ano sabi nila? Si Jesus Diyos, ang Diyos Diyos. Eh dating-daan naman, wala kaming Pasko. Kumbaga, o yung mga Muslim naman, ano ang aral nila? Si Jesus hindi tagapagligtas. Talagang meron pa yung Illuminati, ang tawagin nila. Iba-iba po ang paniwala. Pero sa Biblia, ang sabi ni Pablo, yung tamang aral. Siyempre, pag sinasabing tamang aral, kukunin mo sa Biblia. Ano ang tamang aral ng Biblia? O, bibigyan ko nga ng halimbawa. Isang halimbawa, ang Panginoong Yesus po, nang ipinanganak ni Maria, siya po ay walang laman at dugo. Kaya hindi po pwedeng tawagin tao si Jesus. Kasi dito po sa Hebreo, tingnan natin ha. Sa chapter 2 verse 14. Dahil sa mga anak ay na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila na may laman at dugo. Hindi po siya tao, wala siyang laman at dugo. O dito naman sa Hebreo 10, 5-6. Dahil diyan na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi sa Diyos, ang mga pangalay, pati ang handog at mga ayop na andang sunugin, hindi mo inibig sa dambana dalhin. Hindi mo rin kinalugdan ng mga handog na sinusunog at ang handog upang pawiin ang kasalanan, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Walang katawan si Jesus. Naganda po ng katawan ng Diyos. Bakit siya naganda ng katawan? Para po yun ang ipako sa krus. Kasi hindi niya po tayo matutubos sa ating mga kasalanan kung hindi po ipapako sa krus si Jesus. O, kung wala siyang laman at dugo, gaya natin, paano mo pa siya ipapako? Hindi mo siya nakikita, espiritu siya. Kaya naglahat po ang Diyos ng katawang gaya natin na may laman at dugo. Tayo po ay binubuo ng laman at dugo. Pero si Jesus po, wala po siyang laman at dugo. Kaya po, naglahat ng Diyos ng kanyang katawan. Nang ipinanganak siya ni Maria, tinawag siyang Jesus.
na tinatawag po na anak sa laman. Amen. Ibig sabihin po, hindi laman talaga si Jesus, hindi po siya tao na gaya natin. Kaya kung magsasabi kayo na si Jesus ay tao, nagkakamali po kayo. Nagkakamali na kayo kung Biblia po ang gagamitin nating batayan. Halimbawa, yung Pilipos, anong sabi ni Pablo? Chapter 2, sa 6, Pilipos 2:6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, taglay niya ang nature ng God. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Siyempre, sa halip ko sa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang halipin, ipinanganak siya bilang tao at nang si maging tao, nagpakumbaba siya hanggang masunurin sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa kruso. Naging masunurin po siya nang ipinanganak po siya ni Maria. Kaya ang tawag sa kanya, anak sa laman. Kasi po, laman talaga siya. May laman at dugo. Kaya lagi niyo pong tatandaan yan. Yan po ang tamang aral na binabanggit ni Pablo kay Timoteo. Yung tamang aral, sabi niya, yan ang ipangaral mo. Kaya para maging tama ang aral mo, kaibigan, bumabasa tayo ng Biblia. May Biblia tayong binabasa upang natin siyang masunod. Isipin nyo, pag walang Biblia, anong sasabihin ng tao? Nagmamayabang lang yan. Ganun ang tao. Pero kung may Biblia na po, ay hindi mo masabi nagyayabang ang tao. Kasi meron siyang pinag-uugutan o binabasa. Kaya po ang ating Panginoong Yesus ang tagapagligtas. Paano niya tayo liligtas? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nang may pako sa krus. Ipinako sa krus. Tatandaan niyo po, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Tingnan niyo po. Sabi ni San Pedro sa 2:24. Anong pahayag ni Apostol Pedro? Tingnan natin ano. Ito, unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, inasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ngayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay pinagaling. Dinala niya po ang kasalanan natin sa ibabaw ng krus. At doon po siya nalagutan ng hininga. May papako mo ba kung wala siyang laman at dugo? Hindi. Kaya nga binigyan siya ng Diyos ng laman at dugo. Katawan lupa, kagaya natin, itong katawan natin. Upang matubos po yung ating kasalanan. Tatandaan niyo po, tayong lahat, mga tao po ay makasalanan. Pero dahil tayo po ay makasalanan, nakita ng Diyos, wala naman talaga tayong magagawa. Yang ginawa niya, pinadala kanyang anak na si Jesus upang ituro sa atin ang dapat natin lakaran, kaibigan. Po, kaya naparito siya upang tubusin ang ating mga kasalanan, kaibigan.
Tandaan niyo po yan. Wala po pwedeng pantubos sa ating kasalanan. Pero sinasabi dito si Pablo, ito, titingnan natin ano. Ang sabi niya, dito sa libro ng Galacia, 3:13, tingnan nga natin. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan at siya'y sinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sinong binitay sa punong kahoy? Si Jesus. Yung cross, punong kahoy po yun. Kung ano sabi ni Pablo? Isinumpa. Tinubos tayo ni Jesus sa sumpa ng kasalanan. Kung wala po siyang, kundi siya pinadala ng Diyos, kundi siya nilagyan ng katawang kagaya natin, paano niya po matutubos ang ating kasalanan? Kaya dapat pasalamatan natin ng Diyos eh. Bakit? Isipin nyo, ang kasalanan natin, di natin kayang tubusin. Sa totoo lang, wala tayong pagtubos sa kasalanan natin sa Diyos. Tatandaan nyo po, lahat tayo nagkasala. Walang hindi nagkasala, kaibigan. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Kaya kung sasabihin mo naman wala kang kasalanan, abay, lumalabas, magaling ka. Ganito ang sabi ng kasulatan. Ito, basahin ko ano. Sa unang 1:18, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Alam niyo po, pag sinabi mong wala kang kasalanan, para kang Diyos. Para kang Diyos. Eh, kung sinasabi naman ng iba, si Jesus ay tao, di lalabas si Jesus may kasalanan. Pero reality, sa katotohanan, wala po siyang kasalanan. Kasi po, anak siya ng Diyos na buhay. Tayo po yung makasalanan. Ng Panginoong Yesus po walang kasalanan. Kaya pinadala sa atin para siya ang umako ng kasalanan. Sabi ni Pedro yan, dinala niya sa ibabaw ng krus ang ating mga kasalanan. Yung bigat ng kasalanan natin, kinuha ni Jesus. Sa kanya po nilagay. Parang lumabas, siyang nagkasala. Tatandaan niyo po yan, kaibigan. Kaya po siya binigay dahil po sa kasalanan ng tao. Kung wala tayong kasalanan, hindi po ibibigay ng Diyos yan. Sino ba naman ang ama na magsisikap o magsasakripisyo ang anak niyang iyahin niya? Wala. Mahirap po yan. Kaya tatandaan niyo po, kaibigan, tayong lahat ay may kasalanan sa Diyos. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Dito sa, anong nakalagay? Sa Roma. Anong sabi po? 3:23. Walang taong
Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, lahat tayo nagkasala, ang sabi ng Biblia, walang sino man nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. Kita nyo, lahat tayo, kaibigan. Hindi sinabi ni Pablo, ako wala, kayo lang. Hindi. Sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala, kaibigan. Amen. So, pasalamat tayo. Hindi naman natin kaya tubusin ang kasalanan natin. Pinadala si Jesus po siya maghirap ng dusa sa ibabaw ng cross. O, kumbaga sabi nga nila, wala kang pambayad ng utang. Eh dumating, mayroong nagbayad para sa utang mo, hindi masaya ka. Ganyan po yan. Sino dumating? Hindi natural ang anak ng Diyos, si Jesus, upang tubusin ang ating mga kasalanan. Amen. Kaibigan, kung di nyo pa po tinatanggap si Jesus sa inyong buhay bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas, tanggapin nyo na po. Isuko po ninyong buhay nyo sa Kanya. Amen. Siya lang po pwede magdala sa ating sa kaharian ng Diyos sa langit. Anong sabi niya? Ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Panahon na po, kaibigan. God bless po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Nanay Tali sa Barangay 104. Sony, District 1, Tondo, Manila. Sige po, ano? Okay, para makita niyo siya. Yan. Yan po siyang karamdaman at the same time. God bless us all po, no? Ganito na lamang, kaibigan. God bless us all, yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye.